Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga kadeboto, kaparokya, dito sa shrine, sa ating mga kaparian na narito po sa ating altar, sa ating mga kaibigan, volunteers, kawani, mga kaibigan po. Akala ko ay ako ay pa-slow down na. Kahapon po o kagabi, kasama ko po ay 2 tao, no? At nagmisa po ako sa Caloocan. Yung kura paroko doon sa Caloocan, sa St. Gabriel, kasama ko po sa seminaryo yon bilang seminarista. Pareho kaming seminarista. So that was a long time ago, 1996, 7, 98. Yung kanyang assistant po, kasama ko rin po sa seminaryo. Pero hindi bilang isang seminarista, ako kung hindi bilang pari na. Bilang pari na. So nung iniisip ko kagabi, parang I have come a full cycle already. From a seminarian to a formator, parang nakiikot na yata ako. And that was my belief, in fact, to be honest with you. Nung mga nakaraang taon po, ang akala ko ay pa-slow down na ako. No? When I reached 55, inamin na talaga, no? Sakit aminin, ano? Ako po ay nasa San Filipenary, ang sabi ko sarili ko, I think I may be slowing down already, no? At marami ng mga batang pare na talagang masisigla. Ayan, ano? Pero hindi pala. Hindi pala. Ngayong araw pong ito, ipinagdiriwang ko po ang 24 na taon na pagkapare. Salamat po. Inaalala ko po ang aking mga 9 na kapatid na kasabay ko pong inordinahan noong 2001 sa Manila Cathedral. Kami po ang unang inordinahan ni Archbishop Soc Villegas at isa sa mga huling batches na nasaksihan ni Cardinal Sin. Ano po? Inaalala ko siyempre po yung sa amin pong 10 magkakasama sa ordinasyon, isa po yung pumanaw na, no? Si Father Pong. Siya po nagdisenyo ng aming ordination chasuble, no? At siya ay nauna na, no? And inihintay ko na lang siyang muling mabuhay para masabi kong I have come a full cycle or circle already. Pero hindi pa, no? And pinapanood ko po yung aking ordination sa YouTube since last night until this morning, no? Nakita ko yung itsura ko, ang dami nang nabago, no? Sa Manila Cathedral, batang-bata pa ako noon, cute pa ako noon. And payat pa ako, that was like 30 kilos ago. At sabi ko, nung tinitingnan ko yung mukha ko dun sa YouTube na video ng ordination ko, parang wala akong kamuwang-muwang, no? And I felt, when I read the gospel ngayon, nung tinawag ng Panginoon yung kanyang unang mga alagad kasama si Nathaniel, may sinabi ang Panginoon kay Nathaniel. Ano yon? Pagkatapos na mamangha si Nathaniel, isa sa mga alagad ng Panginoon, na sinabi niya na, ikaw po ba ang anak ng Diyos? Ayan. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Ito pa ang sabi ng Panginoon, tandaan ninyo, makikita ninyong, ang sabi ng Panginoon, makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. And I was looking at myself during my ordination sa video, and I felt the Lord telling me that moment, makakakita ka pa ng mga bagay ng higit sa rito. No? That young Father Jade, in September 29, 2001, parang naramdaman ko ang Panginoon
na nagsasabi nung salita na sinabi rin niya kay Nathaniel sa Ebanghelyo. Makakakita ka pa ng mga bagay na higit kaysa rito. Sa Ingles, parang mas madali, ano? You ain't seen nothing yet, Jade. You ain't seen nothing yet. At alam niyo po, sa 24 taon ng aking pagkapare, napatunayan kung totoo yung sinabi ng Panginoon. Marami ka pang makikitang bagay, iho, sa akin. And to share with you 3 things, 3 bagay po na ikinamangha ko na ipinakita ng Panginoon since the time I was ordained. 3 L. Ayan, 3 L. Unang L, lay vocation. Laiko. Pag sinabing laiko, hindi po kami kasama doon, mga pare. Hindi po kasama ang mga madre. Ang mga laiko po ay yung mas nakararami sa atin ngayon. Kung hindi kayo pare, kung hindi kayo madre, hindi kayo consecrated brothers and sisters, kayo po ay tinatawag na laiko o sa Ingles, lay. Namangha po ako o ipinakita ng Panginoon sa akin kung gaano makapangyarihan ang bukasyon ng mga laiko. Opo, pari kami. Kami lang yung nakapagmimisa. Kami lang po ang nakakaparinig ng inyong mga kumpisal. Pero, hindi po namin makakaya, at napatunayan ko po iyon, hindi ko makakaya ang 24 na taon na iyon kung walang mga laiko, mga kasamahan sa simbahan na kasabay ko, kaagapay ako na naglalakbay para tuparin yung misyon at tungkulin ko sa Panginoon. At gusto kong pasalamatan po kayong lahat. Mga laiko na nakasama ko mula pa nung unang parokya ko sa Our Lady of the Most Blessed Sacrament, nandito po sila sa Pasay. Hanggang napunta po ako sa seminaryo, napunta ako sa San Felipe Neri, at narito po. Hindi ko po, aaminin ko po sa inyo, hindi ko po kakayanin. Kung walang mga laiko na kahati ko, kaagapay, kasabay ko, na naglilingkod sa bayan ng Diyos. Nakita ko po kung papaano ang simpleng bagay nagiging dakila dahil sa kasama kong mga laiko. Nakita ko na kung sa mga panahon at sandali na parang kinakapos na ako, parang ako ay nangihina na, yung laiko, kayo po ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon, pushing me forward. Kaya, even in the coming years, I can anticipate that there will be more things na makikita ko at ipapakita ng Panginoon sa akin. Lalo pa sa Quiapo Church, na punong-puno ng milyong-milyong laiko, alam ko po marami pang ipababatid, ipakikita ang Panginoon sa akin na ikamamangha ko. Kaya po para sa inyo mga laiko, maraming salamat po sa inyo. Nakapakahalaga po ng inyong bahagi para sa simbahan, para sa kaharian ng Diyos. Palakpakan naman po natin ang ating mga sarili, ating mga laiko. Ayan. Lay vocation. Ang ikalawang L po ay letting go. Letting go. Hayaan mo. Magparaya ka. Letting go. I realize sa pagkapare, the success of my priesthood is not about being in control. It is about the power of letting go. Naalala ko nung batang-bata pa ako, nung tinuruan akong magpalipad ng kite. Saranggola. Ayan, no? Tinuruan po ako ng aking mga kapatid. So, ako naman, nung bata ako, hila ko ng hila. Kada hila ko bumabaksak. At one point, sinabi sa akin, nung nagtuturo sa akin, Jade, pag mataas na, hayaan mo na, bitawan mo na yung tali. And I clearly remember, nung binitawan ko yung tali, biglang kumalma yung saranggola sa kanyang matayog na lugar. At mula noon, natuto na akong magsaranggola nang nakatali lang sa puno o
o sa upuan at ako ay nagpapahinga. At ang saranggola, patuloy na nasa taas, hindi bumabaksak. But that only happened when I learned to let go of the string. Palagay ko po, yung po ang isa sa mga sikreto na binigay o ikinamangha ko na ipinakita sa akin ng Panginoon. It's about letting go. Letting go. Hayaan mo, magpatawad ka. Letting go, pagbigyan mo. Letting go, ikaw naman ang makinig. Letting go, hayaan mo silang umakyat sa entablado. Letting go, hayaan mo silang humawak ng mikropono. Letting go, hayaan mo silang magsalita at magmungkahi. Priesthood is not about having a success of being in control of everything. But like Jesus, kagaya ng Panginoon, maraming bahagi sa kanyang buhay, hinayaan niya ang mga tao na gawin sa kanya kung ano ang nais nilang gawin sa kanya. It's about letting go. It's actually true in our life. May mga bagay tayo na bigat tayo, na dalhin, pasanin. May mga bagay tayong ikinalulungkot at ikinasisikip ng dibdib natin simply because we keep on holding on to whatever is enslaving us. Just let go. Sabi nga, let go, let God. Allow God, give God the space to do His miracle. We don't have to be certain and assured of every corner, of every inch of our lives. We have to give space to God. We have to give room for Him to do miracles. Letting go. At yun po ang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil patuloy niya akong tinuturuan na magtiwala sa Kanya at magtiwala sa aking kapwa, sa aking mga kasamaan sa simbahan. For after all, I do not know everything. For after all, I am not right on everything. Meron akong hindi alam, may mga pagkakamali ako. But just the same, if I allow the Lord and to let go of things, things will be well and all right. Amen? Ano yung una? Lay vocation. Pangalawa, letting go. Ano po yung ikatlo? Likwanan. Apelido ko po. It's about family. Pamilya. Totoo po, malaki pong bagay ang naiambag sa akin ng pamilya ko. Hindi man po kami po ay simpleng pamilya lang po na taga-Pasig. Ako po ay may simpleng tahanan sa Valle Verde. After phase 6, phase out. Villagers lang po kami ng Valle Verde, no? Pero I owe a lot to my family. Lalo na sa bokasyon ng pagpapare. Ano ibig kong sabihin? Ang nanay ko po ay guro. Para po sa mga may kilalang guro, alam niyo po, ang guro, obviously, it is not really entirely about profession. Ang pagtuturo ay isang bokasyon. At natutunan ko habang lumalaki ako kung papaano maging dedicated. Dahil nakikita ang nanay ko, pinapakita niya sa akin kung paano siya dedicated sa kanyang pagtuturo, sa kanyang mga pupils, sa kanyang mga estudyante. My father as well, a great provider. He may not be everything huge, pero si tatay, talagang nakita ko ang halimbawa niya kung paano maglingkod sa pamilya. I saw how it was to be a servant dahil sa tatay ko. And to add to that, sabi ko nga minsan, ang tatay ko ay minsang naging opisyales sa barangay. At nakita ko kung paano niya kami iiwan muna sa tahanan para pumunta dun sa mga tahanan na nababaha, nalulubog, na tubig at tinutulungan niya na makaahon o makapag-transfer. And that I saw from my father. But now, likwanan or family is not about my blood relatives. I realize ang pagiging pamilya o ang aking sense of family ay hindi dapat nakukulong doon sa kadugo ko,
kaapelido ko, kaanak ko. Ang pagpapare, tinuruan ako, ang pamilya ay ang pakikisama sa iba. Treating others as your family. And I'm so blessed. Wala man po akong asawa, wala man po akong anak, hindi ko nagawa yung nagawa ng 5 kong magkakapatid na nauna sa akin na may kanya-kanyang pamilya, pero hindi ko po naramdaman na ako ay walang pamilya because sa bawat parish assignment na naroroon ako, I'm always treated as a family. Yan po ang yaman ko. No? Namulat-mula pa dun sa una kong parokya, hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. 24 years after, nandyan pa rin sila. Hanggang dun sa huli, nandyan pa rin po sila. I realized, ang panawagan ng Diyos sa atin in general is to be inclusive sa pamilya natin. Binigay ng Panginoon ng pamilya hindi para paghati-hatiin tayo. Kung hindi matutunan nating magmahal at maglingkod, at nang sa ganon, magawa nating isama ang iba bilang ating pamilya na ating mamahalin at paglilingkuran. Yan ang aking yaman. I may not have the wealth or money in the bank, pero ang aking yaman po ay kayo, mga kasama ko sa simbahan over the years. At dito nga when I thought I was already slowing down and nearing my end in the ministry, saka naman ako dinala dito sa Quiapo. And the Quiapo Church has been a very beautiful, huge gift to me. Dahil mas lumaki ang pamilya ko dito. Kitang-kita niyo naman po itong mga nagtataba ang kawani ng Quiapo Church. Ayan, ano? Laging masaya. Ayan, ano? Napakalaking pamilya, 80 plus na employees. Marami pang volunteers. Talaga namang napakalaki pong pamilya. And I think, yun po yung susi ng lahat. Of course, maliban sa mga pare, no? Nakasakasama ko all this time, that I have always treated as a family since the time of ordination. Pero yun yung panawagan natin in general, as a whole, as a Filipino. Dapat po, matuto tayong ituring ang ating kababayan bilang bahagi ng ating pamilya. I've always advocate for that. Ang sasagot sa problema natin sa Pilipinas ay ang matuto tayong itrato ang ating kababayan, ang ating kapwa, na ating kapatid o bahagi ng ating pamilya. Bakit? Kasi tested na tayong mga Pilipino. Maalaga tayo sa pamilya. Napakalalim ng malasakit natin sa pamilya. Kaya nating magsakripisyo para sa pamilya. Kaya, kung matututunan po natin na ituring ng ating kapwa, yung ating kababayan, bilang bahagi ng ating pamilya, bilang ating kapatid, then and only then, matututo tayong magmahal, magmalasakit, magsakripisyo para sa ating kababayan, para sa iba. And when that happens, that will solve the problem of greed. Matatapos na yung ganid. Because you know, ang bibigyan mo naman kapatid mo. Mawawala na yung pandaraya at pagnanakaw. Dahil kung mahal mo ang pamilya mo, hindi mo dadayain, hindi mo nanakawan. Yun ang susi para po sa akin sa ngayon. If the Filipino will start to go out from their own blood relatives, kung hindi ito ay ilalabas nila ang kanilang pananaw at pangunawa bilang isang pamilya, then maraming malulutas na problema tayo bilang bayan. What's causing us itong paghahati-hati? What's causing itong malaking gap between mayaman and mahirap? Because we are too much excessively absorbed with our own blood biological families. And we failed to heed Jesus' call to treat others as our own brothers and sisters. Yun palagay po. Kaya with this, I really thank the Lord. Sa tatlong L na ito, appreciating the lay vocation, letting go of things, and having to have this likwanan of the family,
the inclusive family, ito yung sinasabi ng Panginoon sa akin 24 years ago, you ain't seen nothing yet. Marami ka pang makikita. And I know and I'm confident na from this year on, sa mga natitira pang taon sa aking pagkabuhay o pagkapare, I'm sure hindi pa tapos ang Panginoon. He will still surprise me. His mercy will continue to surprise me. Because I know and I firmly believe, I ain't seen nothing yet. Marami pang ipapakita ang Panginoon sa akin. And with this, nagpapasalamat na ako sa kanyang kagandahang loob. Amen.